Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode. Ngayong araw po ng Martes, December 23, 2025. Hindi ko po medyo lalakasan yung boses ko kasi umaga po dito ngayon. Nasa Switzerland pa rin po tayo. It's 7:48 in the morning and madilim pa rin. Nakakaya dito sa hotel lobby kasi baka mapagalitan tayo. Pero anyway, importante po yung pag-uusapan natin. No? Kaugnay po ito dito sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catarina Cabral. After that, bigla po nagsalita publicly itong yung bagitong kongresista, si Leandro Leviste. Sinasabi, binigyan daw siya ng kopya nitong si Jose Cabral ng mga dokumento kung saan nandun daw yung mga insertions ng mga kongresista, iba't ibang mga legislators kasama mga senador, pati na rin po ibang mga opisyal ng gobyerno. Okay? So ito may pag-uusapan natin dahil isa po sa mga pinagbintangan niyang kongresista merong insertion ay itong makakausap po natin ngayong araw na ito. And of course, hihimayin po natin itong mga pasabog ni Congressman Leandro Leviste. Mukha bang credible ito? O baka naman may something? Kasi isa po sa mga tanong dito, nasa kanya pa rin dokumento Bakit hindi niya nilalabas before? Bakit ginawa niyang bakit siya nag-anunsyo publicly only after the death of Catalina Cabral. Okay? So I'd like to welcome to our again si Pico Alzaro, Congressman, and of course he's the chair of the House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi and thank you for joining us again dito sa Facts First. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Nalakasan ko na yung volume. Hininaan ko kanina kasi baka mapagalitan tayo. Okay, unang-una, I'd like to get your response to this accusation. Isa ka sa mga pinagbintangan ni Leandro Leviste na base daw sa dokumento galing kay Cabral, meron kang insertion. Tama, 150 million? Well, una sa lahat, hindi yun totoo. Kasi nga, katulad ng binabanggit ko na nitong nakaraang araw pa, paano ako makakapag-insert para sa 2025 budget kung kakabalik ko po lang na kongresista ng June 30, 2025? Yung pong budget na binabanggit niya this year, binuo po yan under the 19th Congress. 2024 po yan ginawa. Hindi pa ho ako kongresista. So, ngayon, hindi syempre, kinonfront siya with that particular point. No? So, naglilinaw siya ngayon na hindi, ang binabanggit ko naman po, Bicol Saro Party List, hindi ikaw Congressman Terry doon. So, meron siyang pahayag patungkol po dito. Pero, bagong lahat, gusto kong basahin yung transcript. Kasi kahit yung transcript, iba ho yung release yung transcript sa publiko. Kaya sabi ko sa kanya, SS po talaga si Congressman Leviste, super sinungaling, Mr. Fake News. Kasi halimbawa, doon sa dalawang malalaking programa sa radyo, sa DZRH 242, ito po yung transcript, babasahin ko. Sabi niya, pero dahil may isa akong kasamahan na nanawagan na ako ang maglabas, pwede ko pong ilabas sa inyong show ang insertions niya. Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Tapos tinanong po siya ng host, si Ginoong Anthony Taberna, meron po ba siyang insertions? Ang sabi po ni Congressman Leviste, opo. So yun yung unang programa. So basically, talagang ako po yung pinapatungkulan niya. Huwag siyang magtago na sinasabi niya na Bicol Saro Party List yung pinapatungkulan niya. Sa una't una, ako daw po yung may insertions. No, pasukin natin yung pangalawang programa, News 5, Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. Sabi po ni Congressman Leviste, pero dahil siya ay nananawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So, ibig sabihin, hindi ho totoo yung sinasabi niya na he was just referring po to Bicol Saro PL and not to me. The accusation was, I made the insertion in the 2025 budget. And my response to him is, I could not have made that insertion because I was not a congressman in 2024. Itong information that you're mentioning, Congressman, do you think this basically destroys the whole credibility of the bigger accusation that he has, diba? Sabi niya, meron siyang dokumento at nakalista raw doon lahat ng mga insertions.
Kung dito sa puntong ito, meron ganyang question, how do you think this affects the credibility of the whole accusation? Well, talagang wasak po yung kredibilidad ni Congressman Leviste dito po sa bagay na ito. Pero ibang bagay po siyempre the document itself. No? Pero kailangan din po siya kasing siningilin dito po sa dokumento pong ito. No? Kasi ang totoo siya naman mismo nagsabi, he was in possession of the document as far back as September 4, 2025. Ibig sabihin, more than 3 months na ho niyang hawak. And hindi ho niya yun dinisclose sa publiko when in fact, he was the one who was saying already na very important po itong dokumentong ito dahil meron daw po insertions ito ng congressman, senador, executive officials, at mga private individuals. No? So, ibig sabihin, if it were that important, bakit ngayon mo lang yan binabanggit? And more importantly, bakit mo ngayon lang yan binabanggit sa panahon na yung tanging makapag-authenticate nito pong dokumentong ito, si Undersecretary Catalina Cabral, ay patay na po. So, kumbaga, talagang marami hong kailangang sigilin mula po kay Congressman Leviste dito sa usapin po na ito. Of course, yung tanong na yan, siya yung mas maganda makakasagot, no? Pero base sa pagtingin ninyo, Congressman, no? Why do you think kailan yan nilabas yan? Pagkamatay ni Undersecretary Cabral? Well, I don't want to describe naman po his state of mind. No? Pero again, talagang suspect po yung reasons kung bakit po niya binabanggit po ito at this point. Kasi actually over the weekend, yan naman po talagang challenge sa kanya. Ilabas mo na yan. And what he was saying was that gusto na daw niya ilabas ito, pero pinipigilan daw po siya ng mga kongresista. Sabi ko, hindi ka pwedeng pigilan na kung sino mang tao sa kongreso dahil kongresista ka. No, kung gusto mo talaga ilabas yan, pwede mo yang ilabas without advice or without the consent of the House leadership. Pangalawa, ang sinasabi niya, gusto niya ilabas yan with the consent of Secretary Vince Dizon. Ang sagot naman natin sa kanya dyan ay, di ba ang sabi niya, he was authorized to receive the documents from the authority of Secretary Dizon. So, ibig sabihin, hindi na ako kailangan ng additional authority pa to basically release this particular document. No? So, kumbaga, what is the hold-up? Dapat wala na hong pumipigil sa kanya. Kung talagang ang interes po niya rito ay masilbihan po talaga yung usapin ng katotohanan. Sino talaga yung merong mga insertions at pag nalaman natin kung sino may insertion, syempre, doon ho natin matitilad-tilad kung kamusta po yung implementation ng mga proyekto pong ito. Kung ghost ba yan, kung substandard ba yan, kung maayos ba yung implementation yan, or panghuli, meron bang mga kickback, yung po mga proponents dyan. Okay. Kasi inisip ko rito, ano ba yung value nitong kanyang pasabog after the death of Yuse Cabral? Politically, for instance, at saka in terms of possible prosecution. You help me on that, no? Kasi bakit mo ngayon ilalabas siya kung saan patay na? And of course, ang parang presentation niya sa sarili niya, whistleblower, di ba? Over the past several months. So, ano nakikita mong value rito sa ginagawa niya? Well, ang totoo, ang problema ngayon, without the authentication of Undersecretary Cabral, whatever list that he has actually, parang mahirap pong bigyan ng patotoo. Kasi syempre, yung supposedly gumawa po ng listahan at nagbigay sa kanya, patay na po ngayon. So, yung pong DPWH naman po, to be very fair to them, they are providing the way forward already. Ang sabi nila, we are going to give all the documents of Yuse Cabral, yung mga digital files and computers to the ombudsman. Sila na po yung bahala na mag-forensic analysis po din. Actually, yun din yung relevant sana nito pong bagay na ito. Kasi nga, pagka mahanap halimbawa yung digital file doon sa computers, pwede hong pagbanggain doon po sa hawak po ni Congressman Leviste na mga listahan. Nga, kasi diba, definitely yung makakapagpatunay o authenticate ng document na yon, wala na. Supposedly, nag-prepare niya si Yuse Cabral. Pero it doesn't mean na hindi mo siya pwede i-validate, diba? Kung meron man nakalista mga insertions doon, pwede i-validate doon sa, kunwari, budget documents, tama? Tapos ang gusto lang nating malaman dito, meron bang kumita? Meron ba na komisyon? Kasi insertion doesn't necessarily follow that there was commission, hindi ba? Well, firstly, yung identification po ng proponent, kung yan ho yung isa sa mga dahilan bakit ho mahalaga po yung listahan, no? Malaman natin kung sino ho yung nag-propose, sino po yung nag-insert or nag-amend nito pong mga proyekto na ito. And then, syempre, subsequently, doon na ho natin pag-uusapan kung kumusta po yung implementation. Yeah, so far, on the part of the House, meron bang pwedeng gawin dyan to basically prod him to release the documents? Kasi pag wala siya nire-release, lahat suspect dyan eh. Tapos miski hindi yung sinasabi na insertion means commission, yun ang iniisip ng maraming tao. Kaya nga ho, sinisingil ho natin siya dito sa fake news laban sa akin dahil when he said that I had an insertion, that was basically the imputation, di ba?
na meron hong talagang illegal na nangyayari po sa bagay na ito. No? Ang problema, hindi nga totoo na meron tayong insertion. So, I think the House would rather just work with the DPWH directly and the Ombudsman kasi yun nga, the original digital files and the computer itself has been transferred already to the Ombudsman. So, I think madidim irrelevant na ho yung list na sinasabi po ni Congressman Leviste at this point. Yung bang Infracom investigation, talaga bang tapos na yon or may plano bang i-revive yan basically to assist, let's say, the investigation being conducted by the ICI and the Ombudsman? Hindi, yung pong assistance naman po to all the investigative bodies, pwede pa rin hong gawin ng Infracom yan. No? In fact, may mga ilang dokumento rin po tayo mga request. So, pwede ho nating isubmit din yan sa Ombudsman tsaka sa ICI. Pero in terms of yung full proceedings, ang understanding ho natin dito ay for as long as the ICI subsists, no? So nakasuspend po ang proceeding. So pag nag-implement po ng sunset provision, tingin ko doon pwede magsimula muli yung pong Infracom on all the infrastructure and flood control investigations. Okay. Kasi correct me if I'm wrong, Congressman, mas may kapangyarihan ng isang committee ng Kongreso, ng Senate or ng House, in terms of, let's say, forcing people to submit documents, hindi ba? Sa isang bahagi totoo, pero for example, pagka ho tumakbo na at naging batas yung pong pinalakas na ICI, magkakaroon na po ng sariling subpoena tsaka contempt powers eh. Ito pong pinalakas po na ICI. So, magtutuloy po yun. And by that time, I think Congress will have to talk again kung ano na ho yung mangyayari sa Infracom, kung tatakbo na ba ito dahil pinalakas na yung ICI, will we allow it to run simultaneously or in parallel with all the other executive investigative bodies? Most likely, kailan ba may papasayan at least sa inyong kamara yung pinalakas na ICI? Di ba sinabi ng Malacanang, the President wanted that prioritized? Hopefully within the first quarter. No? So naubusan talaga tayo ng oras. Pero yung other LIDAC priorities previous to the 4 bills po na binanggit ng Pangulo, naipasa na ho kahapon eh. So hopefully within the first quarter, kasama yung iba pang mga deep and meaningful reforms na binabanggit po nung nakaraan. Okay, tanongin na rin kita kung doon dito sa pagkamatay ni Jose Cabral. Do you think basically with what the PNP, the DILG have been saying about the circumstances surrounding her death, do you think medyo nasagot na? Or there are still a lot of questions that need to be answered? Well, una sa lahat, gusto ko makuha yung final results no nung pong law enforcement reports. Kung ano ba talaga nangyari. Was it a suicide? Was it an accident katulad ng binabanggit po ng pamilya, no? At syempre, if there are other evidence na pwede po maipakita na there is actually foul play, doon lang ho magmamatter po yung bagay na yon. Pero yun nga, I think as soon as matapos po nila yung full investigation at yung report, pwede hong patawag sa Kongreso kasi may House resolution eh. Yung ilan po mga kongresista na gusto ho nilang siyasatin ito pong bagay nito. So hopefully tapos na po ito by then at makapag-report po sa Kongreso ang atin pong mga law enforcement bodies. Are you supporting that resolution also for Congress to investigate the death of Jose Cabral? Tika, wala naman pong problema. Very important lang naman po na una, hindi yan dapat mag-commingle doon po sa investigation into her role into the flood control controversy kasi entirely separate po ito. No? So, I think we have to limit it to the actual incident itself. No? So, syempre, papasok po talaga dyan what was her state of mind at that point. Pwedeng matanong siguro yung pamilya, ano ba yung kwento no, sa likod po ng bagay na ito. So, I think we would want to be able to focus on that in that particular resolution at hindi ito maihalo doon sa kanyang papel as sinasabi nila na talaga pong architect ng mga insertions sa NEP at sa iba pang mga bahagi ng proseso po ng budget. Okay. But of course, yung second part na binabanggit nyo, ito yung elephant in the room no? Kayo ano ba yung tingin nyo rin sa pagkamatay niya in the context of this investigation regarding the flood control scandal? Ang totoo, mabigat po yung pagkamatay niya dahil alam naman natin na central po yung role niya as head of planning ng DPWH. No? Pero I think we have to be very clear to the nation also na tumatakbo naman po yung mga kaso laban sa lahat po ng mga sangkot kahit hindi siya nag-cooperate in the last couple of months. No? Kasi ang totoo naman, even if without her, yung pong mga proponents, for example, na legislators and executive officials,
they still needed to coordinate with the DPWH implementation officers, no, and the contractor. So kaya nga ibig sabihin tumakbo po yung mga kaso na relying only on Yusek Bernardo, Henry Alcantara, the DPWH engineers, at ito pong mga kontratista. No, so syempre we would have wanted to have gotten more information from her, no, pero syempre even without her, tumatakbo naman po yung pag-uusig ng atin pong mga opisina. Pero maganda sana rito kung yung ano no, yung role niya kung totoo no, parang siya yung linchpin na pwede magturo dito sa mga mas malalaking isda, kunwari mga politiko, mga senador, mga kongresista. Do you think that can also be compromised now because of the death of Yusek Cabral? Well, ang totoo, syempre, and again, going back to the record, syempre si Undersecretary Bernardo, meron siya mga pinangalanan ng mga kongresista, senador, at mga executive officials, no? So, pwede kasing hindi niya alam ang lahat eh. So, at baka si Yusek Cabral po yung may kilala or may contact doon sa iba pa hong mga legislators or executive officials na pwede hong sangkot pa sa iba pang mga proyekto. No, pero, ayun na nga, ano na ho yan eh, wala na tayong magagawa dahil patay na siya. So we will have to rely on other witnesses and personalities para dito sa ibang mga bagay pa po na ito. By the way, Kong, what do you think of the pace of the investigation so far? Yung mga sinampahan ng kaso, yung mga pina-aresto rito sa flood control. Are you satisfied or just like many of our countrymen, maraming medyo bitin? Especially with the promise of the, or assurance of the ombudsman na before December 15 or 16, meron na mga politikong na-issue ng arrest warrant. Syempre, mas maganda sana na hindi na lang nagbigay ng petsa, actual na petsa, kasi may actual na petsa ang binanggit December 15. No, pero syempre we'd like to cut the ombudsman and all the offices some slack. Meron pa naman silang a few more days before December 31. No? Baka naman may mahabol pa pong mga warrants of arrest laban sa mga legislators, executive officials na involved po dito. Kasi totoo yung binabanggit niya, may certain disappointment dahil ilan lang ho yung mga nakulong na. No? Ibig sabihin, may nakulong na RD sa DPWH. No? Merong kontratista na nakulong. Pero yung third pillar of this entire scheme, which is basically the proponents, legislators or executive officials, wala pa hong nakukulong to date. So, I think magandang mahabol po ito within the end of the month. Para at least, parang substantial compliance yung pong gobyerno sa kanila pong commitment na may makukulong po talaga malalaking isda. Okay, sige. Kong Terry, maraming salamat for joining us tonight. Merry Christmas sa iyo dyan, to you and your family. Tsaka sa iyo, may bago kang baby, tama, no? Ilan taon na ba? 1.5. 1.5. Okay, sige. Kong Terry Ridon, maraming salamat po. Thank you for joining us tonight. Merry Christmas. Maraming salamat. Merry Christmas. Okay. Ayan, yan po si Congressman Terry Ridon. Siya po yung head ng Committee on Public Accounts ng House of Representatives. Okay. Sabi niya, super sinungaling and fake news daw yung paratang sa kanya nitong si Congressman Leandro Leviste. Ako naman, ever since lumabas itong si Congressman Leandro Leviste, like many of people I've talked with, medyo maraming question dun sa kanyang makapasabog, no? Doon pa lang sa simula nung sinasabi niya binaribe siya sa opisina ng DPWH, okay? Of course, I appreciate yung ginawa niyang pagboblow ng whistle at that time. Pero of course, I also had my questions regarding that. Anyway, that's a topic for another day. Pero dito ang tanong ko, hawak pala niya yung dokumentong nagsasaad ng iba't ibang insertions sa iba't ibang mga mababatas dito sa 2025 national budget. I was thinking, bakit hindi pa niya pinalabas to noon? No? Bakit ngayon lang niya binabanggit na patay na itong si Yusek Cabral? Diba? Marami nagtatanong doon sino-sino ba yung may kanya-kanyang insertions dyan? Okay? So, that kept me thinking, ano ba yung real motive dito ni Congressman Leandro Leviste? But especially if he's presenting himself as a whistleblower, what exactly is his intention or motive here? So isa po yung hamon dito kay Congressman Leviste. Ilabas mo yung listahan. Diba? Para mabusisi, maibangga,
ma-validate kung sino man talaga yung merong insertions dyan. And of course, makita rin, mabusisi, kung doon sa mga insertions na yon, merong mga nakinabang sa pangungumisyon ng mga mambabatas. Yun po yung gusto nating malaman. Okay? Bago po tayo magtapos, meron po tayo ilang mga babatiin. Unahin ko na po, of course, ang aking pinakamamahal na mother-in-law, si retired Judge Vicky Bernardo. Happy birthday po kayong araw na ito. Ayan, she's celebrating her birthday. Napakabait na mother-in-law. Okay? Happy birthday po sa inyo. And of course, pinabati rin po natin from Seattle, si Randy Caldejon. Ayan, pinapabati ka ni Mark Anthony, isa po sa mga avid viewers natin. Tapos si Luz Baltazar nag-message po sa atin. Ayan, binabati po natin siya ng happy 70th birthday po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And binabati rin po natin ng happy 31st birthday si Roy Carl Aquino. Ayan, pinaalala po sa atin ni ng iyong mommy na si Ma'am Chonalyn. Ayan, from Belgium. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Okay, so ayan, maraming salamat po sa mga nanood. And of course, meron pa pong part 2 dun po sa mga nabitin sa ating fishbowl party with our with the Smiling Assassin, with Barry Gutierrez, and of course with the Gucci Boy Ronald Llamas. Meron pa pong part 2 yan na papalabas natin. Si Alan Herman sabi niya, sayang wala ako this year. Alam niyo naman si Alan Herman napakaraming pera Nagbakasyon agad na maaga-aga nasa Estados Unidos. So hindi po siya nakasama doon sa ating very humble fishbowl party. Okay? So next year, okay? Sama natin si Alan Herman dito po sa ating tao ng parang mini Christmas party sa Pax First. Okay? In the meantime, ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyo lahat. And Merry Christmas po.